Hello mga kapatid, is mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid at dumiretso na po tayo sa ating talakayan. Ano? Alam naman po natin, itong si Atty. Claire Castro, ang bagong undersecretary po ng PCO mga kapatid. Ano? Ay nagkaroon po ng mga matitinding banat at napakainit po ng mga binitawang salita niya nung unang-unang araw na siya po ay maluklok bilang undersecretary po ng PCO mga kapatid. Alam po natin kung ang kaliwat kanang po niyang banat mga kapatid, no? At nagkaroon po ng pahayag ngayon si Senador Chess Escudero batay po sa mga binitawang salita po no ng pag-uudyok po no at pagtutulak po nito ni Attorney Claire Castro na kumilos po ang Senado sa pamamagitan ni Chess Escudero batay po sa impeachment complaint laban po ni Vice President Sara Duterte mga kapatid ano at napakasakit na po sa ulo mga kapatid dahil nakikita po natin ano kaliwat kanan po ang pag-atake, kaliwat kanan po ang dumidiin at kumikilos po laban po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang mga pag-uudyok po, ang kaliwat kanan po nilang pagsundot at pag-uudyok upang may sakatuparan po ang kanilang mga ang kanilang mga kagustuhan na mapin down po at matuloy po ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ngunit nagkaroon po ng salita itong si Chis Escudero batay po sa mga naging pahayag ni Atty. Claire Castro. Ano po ba ang naging pahayag ni Atty. Claire Castro nung nagdaang araw? Ito po ang kanyang sabi. Siguro kung majority ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo, sila ang sumulat. Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Yan po ang naging pahayag niya. No? So, ibig sabihin, inuudyukan niya po itong si Senate President at tinutulak niya po na magsumito po at sumulat daw po kay Pangulong Bongbong Marcos dahil parang ang sinasabi niya rito na hindi po kumikilos at wala pong ginagawa ang pamunuan po ng Senado na ito po ay walang iba kundi si Chis Escudero. Alam naman po natin na siya ang Senate President pero nasampal po siya sa katotohanan mga kapatid no dahil nga ang sabi po ni Senate, ito po ang naging sagot ni Chis Escudero, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Ano mang sinasabi niya sa mikropono, yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinasabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. So ang sinasabi po ni Senator Chis Escudero na anuman po ang bitawan na salita nito ni Undersecretary Claire Castro ay iniisip po ng maraming Pilipino dahil siya nga po ang tumatayong tagapagsalita ng Malacanang ngayon. Siya po ang nailuklok bilang Undersecretary. Siya po ay mikropono. Siya po ay alter ego ni President Bongbong Marcos. Lahat po ng mga binibitawang salita nito ni Claire Castro ay ugong po at naiisip po ng maraming Pilipino at ni Senator Chis Escudero na ang mga binibitawan niyang salita ay galing po kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya nga po ang inilagay dyan. Ano? Naku, mag-ingat-ingat ka Claire Castro no? Dahil alam po natin na nagkaroon po ng mga pagkakamali labang po dun sa mga naging pahayag. At naging isinulat po na binasa ni Pangulong Bongbong Marcos nung nagkaroon po ng rally mga kapatid. Ano? At ito po ay nung sa Davao dahil nga po nagkaroon po siya ng mainit na pahayag. Tungkol po sa mga pinabili ng suka, yan po ang isa sa naging dahilan kung bakit po nag-resign ito pong si Cesar Chavez, ang kinatawan po ng PCO na sinundan ni Claire Castro. Mag-ingat-ingat ka, Claire Castro. Hindi po siya tinanggala, si Cesar Chavez po ay kusang bumitiw sa pwesto. No? Tinanggap po niya ang pagkakamali dahil ito po ay napuna ng Net 25 ng saganang mamamayan ni Jen at ni Nelson mga kapatid. No? Alam po natin na tumututok po dito no? Ang Malacanang press corps at tumututok po ang mga taga Malacanang dito sa inilalabas po na pahayag ng Net 25 ng saganang mamamayan na tinututukan din ng maraming Pilipino. No? Tama po ang naging pahayag nito ni Senator Chis Escudero dahil nakikita po natin na ang kanila pong paninindigan ay wala daw po silang gagawin na gagawin nga po
na special session laban po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung hindi susundin po nila kung ano po ang kalendaryo at ano po ang inilalaman ng kanilang schedule dyan sa Senado. Kaya nga, mukhang titignan natin dahil ang gusto pong mangyari nila, ang sinasabi po nila ay by October daw po. Batay po sa kumakalat sa mga social media at inilalabas po ng mga media site ng ating bansa ay sinasabi po nila na October daw po ay magkakaroon po at madidinig po at magkakaroon po ng resulta laban po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po ba ang tunay na mangyayari mga kapatid dahil ito pong si Chis Escudero ay hindi po nagpapadala sa mga tukso na kanilang mga kasama at ng mga nag-uudyok po laban po dito na sumulat po at gumawa po ng aksyon si Chis Escudero laban po sa impeachment trial na gaganapin laban kay Vice President. At sumagot po at nagkaroon po ng schedule na tatalakayin po nila sa pagtungtong ng bagong pamunuan na papasok ng 28th Congress saka po magkakaroon ng pagtalakay sa gagawing impeachment ni Vice President Sara Duterte. So nakikita natin ilang buwan pa po, So February, March, April, May, June. 4 na buwan pa. Papasok pa ang campaign season. Ngayon po ay araw na ng kampanya. Magkakaroon po ng mga bagong maluluklok. At nandito po papasok, nakasalalay po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magkakaroon nga sa 28th Congress na mga bagong uupo na mga senador. Dahil kung madaragdagan po, ulit natin, kung madadagdagan po ang kaalyado ni Vice President Sara Duterte dito po sa Senado, kahit po ang Marcos administration ang nakaupo, hindi po matutuloy ang impeachment trial na iniisip po at binabalak ng Marcos administration laban po kay Vice President Sara Duterte. Aabangan po yan ng maraming Pilipino at excited na po tayo sa magiging galaw at magiging action po ng eleksyon sa Pilipinas. Dahil ngayon pa lang po, kaliwat kanan na po, ang kaliwat kanang pag-atake ng PDP laban, ang pag-atake po ng Bagong Pilipinas na pinamumunuan ni Bongbong Marcos at ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matindi na po ang sagupaan mga kapatid dahil nakikita po natin ngayon marami na po at kumikilos na rin po ang PDP laban. Sila po ay nag-iikot na at nagpakita po ng suporta ang Cebu nakikita po natin sa mga naging kilos po at naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban po na naman dito sa Marcos administration ay pumitik na naman. Diyan po umiyak si Claire Castro mga kapatid dahil nga po about dictatorship na ang yapak ni BBM ngayon ay dating yapak po ng kanyang ama. Yan po ang binigyan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ating bansa ay papunta na naman sa diktatoryang Marcos. Wala na po tayong magagawa dyan dahil alam naman po natin, huwag kang magkamali BBM. Baka gusto mong masaksihan ang nangyari sa North Korea na sinaksihan po ng buong ng buong mundo kung papaano nila napatalsik ang kanilang presidente mga kapatid, ang kanilang prime minister doon mga kapatid. So tignan natin ano ang magiging kilos, saan papunta ang issue, inaabangan ng maraming Pilipino, ano po ang kahihinatnan ng impeachment trial nito. Marahil kayo ay nagsasawa na sa nagiging talakayan, sa mga lumalabas na issue dahil nakikita po natin, hindi na po napagtutuunan ang dami pong problema ng ating bansa. Pero nakatutok po itong Marcos administration sa mga pag-atake po laban sa kanilang mga kalaban sa politika, mga kapatid. Pero nakikita natin ang ating Vice Presidente na pinapa-impeach po nitong mga congressman ay patuloy pa rin nagtatrabaho mga kapatid. Patuloy pa rin ang pag-ikot ni Vice President Sara Duterte saan man pong panig ng Pilipinas na hindi nararamdaman at hindi alintana sa kanyang mga mukha, ang kanyang pagkabahala, ang kanyang distraction. At nakikita pa rin natin ano man ang pagpupukol sa kanya ay maganda pa rin. At hindi po halatang pagod at hindi po halatang stress
si Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Yan po ang kapuna-puna na kanyang aura, no? Ang ganda, ang mukha, ang aliwalas. Hindi stress, samantalang yung mga nagpapa-impeach, sina Franz Castro, Raul Manuel, at ang kanilang mga kaalyado dito sa Kongreso de Buaya, no? Ay mga pagod na sila, mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.